Ito po yung cash, ate. Kaya Salamat. ipambili niyo po ng gamot tsaka panggastos sa araw-araw po. Salamat po. Salamat po. Pasalamat po. Salamat po. Hindi ko po akalain yan. Matatanggap po ng ganito. Ipamili na po kami ng gamot. She is overwhelmed with the cash that she received. Now, she can buy the medicines that she needed. Ikaw ka na. Sa tayo ng ganito. Okay lang po yan, ate. No, ate, dapat masaya ka dahil pabili ka na ng gamot. Hindi ko po kanin. Nandiyan na po ang kasiyahan. Kung di ko sukat po akalay na may magtutulong ka sa aming mag-asawa. Nakita ang itsura namin doon sa pinapasukan namin. Hindi ko pasalamat po talaga kung malaking salamat po sa may ganun pa rin nagtatulong sa amin. Maraming po salamat. Sir Mang Ria, maraming salamat po kung makikita niyo man itong ano ko. Hi, Markslen! How are you, Markslen? Shy? Markslen, camera shy? Hey, boy, Julian? Hello! Playing your iPad again? Huh? How are you? Good! This is an ambush interview. What? I wanna ask you a question, boy. Okay, crazy person. What? You're a crazy person. I'm a crazy person? Yeah. Why? Because you're a crazy person. Because I am crazy? Yeah, you're a crazy person because you're a crazy person. I want to ask you a question, boy. Oh, thanks. Are you willing to give your toys to the poor kids in the Philippines? No. No? Yeah. Yeah? Yeah, because then they're gonna turn into owls. And then when we're sleeping at the nighttime, they come out and then they peck all of our windows and crack them and break them. And then they crack everything that is made out of glass. So, are you willing to give your toys or not? Yes or no? No. No? Yeah, they're gonna crack everything. Oh. Okay. Maya? Playing your iPad again? Huh? Maya, this is an ambush interview. I have a question for you. Are you really... Huh? No. No what? No. No. Listen to my question No, first. give me my toys. Are you willing to give your toys to the Yeah. poor kids in the Philippines? No. No? Why? Because the zombies The zombies? What? will eat my toys. The zombies will eat your toys? Yeah. That's crazy. That's a silly answer. How about you, Markslen? You wanna give your toys to the poor kids? No? Markslen? Why not, Markslen? No? Because Alam nyo, dati inakala ko na napakabuti ng gobyerno ng bansang Amerika kasi nagbibigay sila ng citizenship.
Hanggang sa isang araw namulat ako sa katotohanan. Nagising ako sa katotohanan na kaya pala sila nagbibigay ng citizenship ay para magkaroon pa ng more taxpayers. The more citizens they have, the more taxpayers they have. Don't get me wrong ha, wala akong galit o sama ng loob sa bansang Amerika at sa mga taong naninirahan dito. Ang problema ay ang mga higanteng korporasyon at ang gobyerno ay may too much power over the people. Alam nyo, ang ganid sa kapangyarihan at sa pera ay sumisira sa demokrasya ng bansang ito. Ngayon naman, tayo ay dumako at ating pag-usapan ang bansang Pilipinas. Hindi mo lang basta pwedeng ituro ang iyong daliri sa mga mahihirap at sisihin sila kung bakit sila ay mahirap. Ang mga mahihirap ay biktima ng ating corrupt na sistema sa lipunan. Ang gobyerno ang may pananagutan sa kanyang mga mamamayan, gaya ng isang magulang na siyang dapat na gumagabay sa kanyang mga anak. Malaki ang papel at responsibilidad ng gobyerno para sugpuin ang kahirapan. Walang may gustong maging mahirap. Walang nagnanais na siya ay maging isang mahirap. Ang mga taong ipinanganak na mahirap, hindi nila ninais to. Hindi nila hiniling na sila ay ipanganak na mahirap. Ang mga tao ay walang pinagkaiba sa mga hayop. Likas at natural sa atin ang magkaroon ng mataas na libido. Hindi isang kasalanan ng isang mahirap na magkaroon ng mga anak. So ang tanong, bakit maraming anak ang mga mahihirap? Kung ang college graduate niya ay hirap makahanap ng trabaho paano pa kaya ang walang pinag-aralan? Marami sa mga mahihirap ay walang makuhang trabaho. Ngayon, kung wala kang trabaho at walang pinagkakaabalahan, sex ang iyong magiging pangunahing pang-ubos ng oras. At isa pa, ang mga mahihirap ay walang sapat na kaalaman tungkol sa family planning. Wala nga silang perang pambili ng pagkain pambili pa kaya ng contraceptives at mga condoms. Kaya hindi mo pwedeng isisi sa mga mahihirap kung bakit sila dumadami na parang mga daga. Kagaya ng aking sinambit, ang gobyerno ang may pananagutan sa kanyang mga mamamayan. Ang kailangan sa Pilipinas ay magkaroon ng complete social revolution. Magpapalit-palit man tayo ng presidente kada 6 na taon. May magbabago ba? Maglalagay lang tayo ng bagong presidente sa isang bulok na sistema na nakagisnan na. Kailangan natin na magkaroon ng isang lider na may tunay na pagmamalasakit sa kanyang kapwa-tao. Isang lider na hindi magiging puppet ng mga banyaga at ng mga higanteng businessmen para protektahan ang kanilang mga negosyo. Kailangan nating magkaroon ng free universal healthcare para sa lahat, ano pa man ang edad nila. At a good quality of education para sa lahat. Ang libreng healthcare ay dapat na ituring bilang isang human rights at hindi isang pribilehiyo. Edukasyon.
A good quality of education ay isa sa mga susi para makaahon sa kahirapan ang mga mamamayan. Ang makapagtapos ng pag-aaral hanggang sa kolehiyo ay dapat na ituring bilang isang human rights at hindi isang pribilehiyo. Tandaan, ang kinabukasan ng ating inang bayan ay nakasalalay sa mga kamay ng mga kabataan. Alam nyo, walang isang kasagutan para tuluyan ng tuldukan ang kahirapan. Poverty is a very broad topic. Mga kababayan, pakibasa ang aking isinulat sa video description. Marami akong isinulat na mga impormasyon na kung bakit nananatiling mahirap ang bansang Pilipinas.